Pinagsisihan umano ni Coach Tim Cone ang pagpapabaya kay Terence Romeo sa Game 2 ng semifinal series. Hindi naman naniniwala si Bubelga na kakulangan sa karanasan ng dahilan bakit sila nalubog ngayon sa 0-2 ng semis versus TNT. At si Troy Rosario sinasabing mas mabuti kung sa Converse siya pipirma ng kontrata kumpara sa TNT, SMB at Barangay Ginebra. Tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Base sa kanyang pahayag, pinagsisihan ni Coach Tim Cone ang tila pagiging kampante nila sa pananalasa ni Terence Romeo sa nakaraang bakbakan dahilan para matalo sila sa laban. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Jerry Ramos sa Spin. Hinayaan lang namin si Romeo na makalayo sa overtime. Hindi namin siya napigilan ng mabuti. Yan ang kwento ng laro. Maganda yung laro na magkabilang panig. Kumakamada kami, pero mas kumakamada sila ng matitindi. Maganda yung laban. Dapat lang naman yun. Tingnan natin kung ano magagawa natin sa Game 3. O, kita nyo, pinagsisihan ni Coach Tim Cone yung nangyari sa Game 2. Yung Game 2 kasi, dominado yan ni Terence Romeo, ni CJ Perez, Junmar Fajardo at Anosike. Pero pinakamatindi yung naging role ni Terence Romeo po doon. Siyempre, team effort naman yun. Pero sa tingin ni Coach Tim Cone, susi talaga si Terence, kaya natalo yung Ginebra sa SMB. So ngayon, andito na sila sa Game 3. Kung titingnan natin mabuti yung sitwasyon, nasa SMB yung momentum. While yung Ginebra, medyo bumaba yung moral po nila dyan. Ibig sabihin, malaking hamon sa kanila to dito sa Barangay Ginebra ngayon kung paano nila pipigilan yung opensa ng SMB, kung paano nila pipigilan yung pananalasa ng grupo ni Junmar Fajardo. Magiging malaking problema ulit kung puputok si Terence, si CJ, si Lassiter, and of course si Anosike, di ba? Kung magsasabay-sabay sila katulad ng nangyari sa Game 2, problema po talaga yan. Lahat sila nag-produce ng double digit eh. Ang lalaki pa. So dito talaga magkakaproblema si Coach Tim kung puputok sila ulit. Sa panig ni Coach Tim, kailangan talaga ni Justin Brownlee ng tulong ni Scotty, ni RJ Barrientos at Japet Aguilar. Kung kakayanin nilang sabayan yung ilalabas na laro ng SMB, palagay natin posibleng may magandang mangyari sa Ginebra. Bakit nga ba tulong kay Justin na sinabi natin? Kasi kung sisilipin mo talaga, consistent naman si Justin sa kanyang laro. Hindi siya sumasablay. Kaya sa spetong yan, kailangan niya ng tulong para padapain ang SMB at magmumula yan sa locals. Ang video ito ay hatid sa inyo ng 1xBet, ang #1 online betting site, local and international. Kaya't para makapag-register, i-click lamang ang link sa pinned comment at i-type ang ating promo code na 1xplayoff para makakuha ka ng up to 12,000 pesos bilang first deposit bonus. Legit, safe at madaling gamitin para sa lahat ng mahilig pumusta sa lahat ng sports, lalo na sa NBA, PBA at FIBA. Kaya ano pang hinihintay nyo? Maglaro na, pero pakatandaan, tumaya lamang ng naaayon sa inyong kakayahan. Kung aminado si Coach Tim na pinagsisisihan niya ang pagpapabaya kay Terence Romeo sa Game 2, dinispatcha naman ni Bubelga ang isyong kulang sila o ang rain or shine sa karanasan laban sa nagtatanggol na kampyong TNT Tropang Giga dahilan para bumagsak sila sa nakaraang dalawang laban. Narito ang kanyang pasabog. Tutukan natin si Bubelga sa report ni John Ballesteros ng One Sports. Pag sinabi mong bata, yung mga 18 to 20 years old, most sa amin, nasa 23 hanggang nasa 25 na. Yung edad ng mga kasamahan ko, papik na ng laro. So, hindi mo pwede sabihin na less experience kami kasi nag-semis kami last time in the Philippine Cup. So, parang sa tingin naman natin, hindi sila kulang talaga sa experience. Nasa semis sila ng Philippine Cup. So, ibig sabihin, dalawang sunod na silang nasa semis at para sa akin, magandang experience na yun sa kanila. Ang problema lang siguro is yung opensa ni Aaron Fuller. Dalawang sunod na kasi siyang mahina yung production. Nung Game 1, nagtala lang siya ng 18 points. Nung Game 2, pareho lang din. 18 points din lang siya. Kulang din siya sa support ng locals. Mababa production ng locals ni Coach Yeng. So dapat mag-step up talaga si Mamuyak, si Lemeti, and of course si Karakut para makahabol sila sa TNT. Yung katapat ni Fuller na si RSJ nung Game 1, 23 points siya doon. Nung Game 2, 26 points. Yung stats na ganito ni Fuller, nagpapakita to ng pagkadominante ng depensa ng TNT Tropang Giga. Mabigat ang inilalatag na depensa ni Coach Chot. Dahilan para hindi makakamada ng mabuti ang mga bata ni Coach Yenggao. Successful ang depensa ng TNT, napipigilan nilang marating ng rain or shine ng peak ng kanilang opensa. Hindi umaabot sa 100 plus yung score ng grupo ni Coach Yeng. At kapag ganun yung nangyayari, matatalo talaga sila doon. Habang hindi problema ang karanasan sa rain or shine, base na rin sa pahayag ni Bubelga, mainit naman pinag-uusapan ang magiging kapalaran ni Troy Rosario matapos ito magpaalam ng tuluyan sa kanyang mother team na Blackwater Bossing. Suhestyon ng ilan, piliin na lang ni Troy ang Converge
kumpara sa TNT ni MVP at SMC Group ni RSA. Kung bakit, narito ang kanilang rason. Tutukan natin sinabi ni PBA Insider sa kanyang official Twitter or X account. Kung ako si Troy Rosario at halos pantay ang alok sa pera sa pagitan ng Converge, TNT at SMC, mas pipirma ako dun sa papaangat ng Fiber Xers. Sa edad niyang 32, baka bumalik lang sa farm team sa loob ng 2 to 3 years kapag bumaba na yung kanyang laro kung dun siya pipirma sa TNT or RSA Group. May point si PBA Insider, di ba? Hindi mo kasi alam yung mangyayari sa future eh. Okay, sabihin na natin na nakapirma siya dito sa isa sa dalawang malalaking grupo, ang grupo ni MVP at grupo ni RSA. Alin man ang piliin niya dyan, paskuhan na yan, tsak na malaki yung makukuha niyang benepisyo dyan. Masesecure niya na yung pamilya niya. Ang problema na nakikita ni PBA Insider, kapag bumaba yung laro niya makaraan ng 2 o 3 taon, malaki ulit yung posibilidad na maibalik siya sa farm team. Katulad na nangyari sa kanya sa TNT, di ba? Ando na siya dati pa pero na-trade lang siya noong 2022. And after 2 years, nakita nila na maganda pa yung nilalaro niya. Niligawan nila ulit. At ngayon, nililigawan din ng SMC Group. Paano nga kung bumaba ulit ang laro niya in 2 to 3 years, di ba? Tapos, ang dami niyang kaagaw sa oras sa TNT. Ganon din sa SMC Group. While dito sa Converge, dahil papangat na siya dito sa liga, posible na mas maganda yung maging playing time niya dito. Posible na maging priority siya dito. Hindi naman natin sinasabi na hindi siya magiging priority sa SMC at MVP franchises. Pero, sa tingin din natin, magiging priority din siya sa papangat na Converge. So guys, maraming salamat.